Fine arts, multimedia arts. Naku, walang pera dyan. Lagi mo rin ba ito naririnig? Ito ang laging linyahan sa mga bata at sa mga estudyante na gusto maging artist. Totoo nga ba na walang pera at walang matututunan sa kurso na ito? Baka naman kasi mas sulit talaga sa ibang kurso. Ako nga pala si Julius at isa akong 4th year fine arts student. So yes, graduating na rin ako for this school year. So maliban sa ako ay isang estudyante, ako din po ay isang freelance graphic designer. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung natutunan at na-experience ko sa kursong fine arts. Malalaman nyo dito kung dapat nyo bang kunin ang kurso na ito. So for this video, ito yung mga topic na pag-uusapan natin. So una, pag-uusapan natin ay mga subjects, then yung mga plates, then last naman ay mga gamit. So simulan na natin sa subjects. Hindi ko iisa-isahin lahat ng mga naging minor tsaka major subjects namin para hindi naman masaya ang oras ninyo. So hatiin ko ang mga subjects. So meron tayong minor tsaka major subjects. So minor, ito yung mga subject na hindi pa talaga specific para sa kurso na tinitake natin. Then yung major subjects naman, ito na talaga yung mga subject na nakadedicate para sa kurso natin. So minor subjects muna. Sa amin, ang first year namin ay puro minor subjects, no? So depende sa school ninyo kung ganun din. Sa amin, inuna muna ang minor subject para sa mga susunod na taon, makakapag-focus lang kami sa major subjects namin. Ano-ano ba ang meron sa minor subjects? So una, meron kaming Filipino, Literature, NSTP. Itong NSTP ay yung CWATS, ROTC, or LTS. Ethics, meron ding self. Yung self na to ay more on physical tsaka mental development ng para sa sarili ninyo. Siyempre, meron ding PE, hindi naman mawawala ito no? So, sa school namin, ang ginawa namin ay meron kaming sayaw, merong sports, then meron din kaming swimming, no? Depende sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. For example, sa iba kasi, ang ginawa nila ay may kasama pang arnis. Ngayon, iba na rin ang tawag sa PE, which is path fit na. So, ayun yung mga naalala ko sa minor subjects. Siguro na yun, nabawasan na ito, o kaya nadagdagan pa ng mga subjects. Sinabi ko lang ito para may idea na kayo kung ano yung madadaanan ninyo pagkapasok nyo sa fine arts. Okay, next, major subjects naman. So sa major subjects naman, mahahatid din ito sa dalawa. Meron tayong traditional at digital. So dito sa fine arts or multimedia arts, since multimedia nga, ay i-atake nyo lahat ng mga different mediums, no? So huwag kayong mag-alala kasi for example, kayo ay magaling lang sa traditional, ay makahabol pa rin kayo sa digital, no? Sa lahat kasi ng subjects natin ay dadaan muna sa basic fundamentals. Kaya kung ikaw ay walang experience o ikaw ay bago talaga sa medium na ito, ay makakahabol ka pa rin. Sa totoo lang, wala naman talagang bumabaksak sa fine arts. Ang mga bumabaksak talaga yung tinatamad talagang gawin yung mga plates, which is mamaya ay pag-uusapan din natin. Bago ko sabihin yung traditional and digital, meron din tayong major subject na nakafocus talaga sa discussion. So sa amin, ito yung Western at Asian art. So ito naman ay mas nakafocus sa history. So dahil history, ang hirap ng exam nyo dito, no? Sa amin, 100 items, puro identification. Ang mga pangalan noon, ang hirap sabihin. Siyempre, hindi ko na masyado isa-spoil, kaya good luck sa mga mag-a-apply sa kurso na ito. Okay, so major subjects for traditional art. Dito, meron tayong visual perception, figure drawing, techniques, production techniques, at materials. Kanina, nabanggit ko na isa akong freelance graphic designer. Noon pa lang talaga, ang gamay ko lang ay digital art. So, kamusta ang experience ko dito sa traditional art? Marami ba akong grade na mababa o baksak ako dahil hindi ko gamay? Based sa experience ko, kahit kayo ay walang experience sa traditional art, ay nakahabol pa rin ako kasi nga lahat ay dumaan sa basic fundamentals muna. So kung nakinig ka at masipag ka naman mag-aral at mag-practice, makakahabol ka. Mamaya, i-discuss ko din yung digital arts. So same lang din, kahit ikaw ay wala pang gamit or walang experience, ay hindi ka babaksak kung masipag ka. So lahat ng medium for traditional arts ay madadaanan ninyo. So dito merong graphite, charcoal, watercolor, acrylic, and oil painting. Ang production techniques at materials naman ay yung paggawa ng sining gamit ang iba't ibang materyales, no?
At dito malalaman nyo rin yung iba't ibang proseso sa paggawa. Ang kagandahan dito ay lahat kayo ay beginner. Karamihan sa inyo ay hindi talaga familiar sa ibang materials or ibang process. So, ang magiging labanan talaga sa mataas na grade ay yung creativity at yung effort ninyo sa plates na gagawin ninyo. Next naman ay digital arts. So, finally, yung major subjects na familiar ako. Dito naman, meron tayong digital design, visual communication, at photography. Tulad nga nasabi ko kanina, kahit wala kang gamit or experience, for example, wala kang laptop or magandang phone or PC, wala kang access sa ganon, okay lang kasi makakahabol ka pa rin. At karamihan ng school na yon ay meron silang facility or meron silang sariling gamit na pwede mong hiramin at makagamit kayong lahat. Sa digital design, so nandito na lahat, yung mga paggawa ng poster, mga 3D, photo, and video editing. Siyempre, para magawa nyo lahat yon, kailangan nyo pag-aralan ang paggamit ng tamang programs. Ang mga programs na ini-encourage talaga gamitin ay galing sa Adobe talaga. Photoshop, Illustrator, Premiere and Effects para sa video editing, and tsaka for logo animation, motion graphics. Then 3D naman, ang gamit dito ay Blender, yung software. Visual communication naman ay more on sa marketing at advertising na. Dito na mapapractice yung mga natutunan nyo doon sa digital design. Kung doon, pinag-aralan nyo paano gumawa ng poster, paano naman natin siya ma-apply sa mundo ng advertising. So dito, gagawa din kayo ng sarili nyong agency. So, marketing agency or digital agency. Dito, masasanay talaga kayo sa pag-propose, sa pitch deck presentation. So, dito, parang nagde-defense na rin kayo. Sa case naman ng agency, ang dinedefense nyo naman ay yung creative project ninyo o kaya yung advertising campaign. Kaya pa nag-OJT kayo, masasanay agad kayo. Last naman ay photography. Dito, hindi na rin kailangan bumili ng DSLR o kaya mirrorless na camera. Yung phone na meron kayo na yon ay sapat na yan para sa buong kurso ninyo. Na yun, may mga plates talaga na kailangan gumamit ng DSLR, lalo na yung mga manual effects na hindi kayang gawin ng phone. Pero huwag kayong mag-alala kasi ang kadalasan na nangyayari ay kung sino ang merong DSLR ay hiraman na lang. Sa amin ganon, kuwari 4 lang yung may DSLR, mag-grupo kami ng 4, share na lang ng gamit. So last subject naman, sineparate ko siya sa traditional tsaka digital kasi ito, parehas nyo magagamit. So ito yung creative research o yung thesis para sa fine arts. Ang thesis natin ay iba ang format. Kung kayo ay nung senior high ay meron na rin kayong thesis na subject or research, medyo maninibago kayo pagdating sa fine arts kasi ito ay output-based. Mahabang topic itong creative research kaya gagawan ko ito ng sariling video. Okay, so usapang plates naman tayo. Nako, napakadami yung plates na gagawin. Lahat ng subjects na nabanggit ko, both minor tsaka major subjects, lahat yan ay may sariling plate kada linggo. For example, this week, ang dadaanan namin na subject ay 8. Pagkatapos ng week, meron na kaming 8 na plates na kailangan namin gawin at kailangan namin mapasa sa susunod na linggo. Kaya dito hindi talaga ini-encourage na maging tamad ka. Kasi kapag hindi mo napasa next week, the following week, papatong at papatong na naman yung mga plates na kailangan mong gawin. So, dumami na yung plates mo, nabawasan ka pa ng grade. Siyempre, may bawas ang late. Importante yung practice kasi ang tamang pagpasa ng plate. Kasi pagdating nyo sa industriya ng advertising or sa marketing, kailangan talaga lahat ay on time. Okay, last topic naman natin ay gastos. Dahil marami nga tayong plates, unfortunately, marami ding gastos. So, dahil multimedia arts, kada media ay may sariling gamit, may sariling materials. So, lahat yun ay may sariling gastos. Pero huwag kayo mag-alala kasi kung madiskarte naman kayo, makakatipid talaga kayo ng malaki. Dalawa lang naman ang kailangan nyo malaman para makatipid. Una, hindi kailangan branded. Yung quality ng work ay nasa tao o nasa artist, hindi sa materyales. Pangalawa naman, ay pwede kayong manghiram sa mga kaklase mo. Huwag kayong mahiya. Importante ang pakikisama dito, no? Lahat naman kayo nag-aaral, lahat kayo kaklase, lahat naman kayo ay gustong graduate. Tulungan na rin kayo. So, hindi pwede ang madamot dito, no? Kasi darating din ang araw na ikaw naman ang kailangan manghiram o manghingi ng gamit sa mga kaklase mo.
So kung ikaw, kung alam mo sa sarili mo, meron kang gamit at meron nangangailangan, tulungan na natin, di ba? Okay, so hopefully, meron na kayong idea kung ano ba meron sa fine arts or sa multimedia arts. So kung kayo ay naghahanap kayo ng kurso na para sa'yo, sana natulungan kita. Pero para sa akin, after 3.5 years of studying fine arts, masasabi ko ba na worth it? Okay, so drum roll. No, yes, syempre. Mataman ako magsistay dito kung hindi ko na-enjoy ang fine arts. Marami ka naman talagang matututunan dito kung mahal mo ang inaaral mo. Sa kahit anong kurso naman, kung hindi ka interesado, kung tamad ka at hindi ka madiskarte, wala ka rin naman talagang matututunan. Kaya sa paghahanap ng kurso, para sa akin, sundin mo lang yung puso mo, syempre. Hindi dahil uso lang o dahil nandun kasi yung tropa mo. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. Siyempre subscribe kung gusto niyo pang manood ng iba kong videos. So yun lang at good luck sa inyong lahat. Peace!